Chapter 12. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na kasama mo pala sa trabaho si Owen? Hindi ka man lang tumawag o nag-text sa akin. 2 oras akong naghihintay sa labas ng kumpanya nyo. Sinabi ko naman sa iyo na susunduan kita pero bakit hindi ka man lang tumawag? Tandang padamdam. Paano kung may nangyari sa'yo sa lugar na yun? Paano kung hindi ka na namin nabutang buhay? Nag-iisip ka ba, Zarina? Alam mo naman na wala kang mapagkakatiwalaan sa mga taong nasa paligid mo, hindi ba? Tandang padamdam panipik. Galit na sigaw ni Tyrone. Napatulala na lang si Zarina habang inis na inis ang mukha ni Tyrone. Salubong na salubong ang mga kilay niya at namumula ang tungki ng ilong nito dahil sa galit. Dapat takot o inis ang nararamdaman niya pero pagkamangha at tuwa pa ang naramdaman niya. Ramdam niya ang concern ni Tyrone para sa kanya. Ang taong kauna-unahan niyang nakita niyang nag-alala sa kanya ng sobra. Masaya ka pa. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Ani ni Tyrone, umiling naman si Zarina sa kapinigilan ang sarili na hindi mapangiti. Bakit ang pogi sa paningin niya si Tyrone lalo na kapag nagagalit ito? Nasisiraan na yata siya ng ulo. Hindi ako natutuwa sa ginawa mo. Anong ginagawa mo sa site na yun kasama si Owen? Patuloy ni Tyrone sa mga tanong niya. Kasama ako sa project na gagawin ng kumpanya niyo at ng kumpanya namin. Hilaw namang natawa si Tyrone. Ginagawa mo ba akong tanga? Oo, kasal lang tayo dahil sa business pero may alam pa rin ako sa pagkatao mo kahit kaunti. Anong alam mo sa engineering? Isinama ako ni Owen sa project, that jerk. Hindi na pinatapos ni Tyrone sa pagsasalita si Zarina. Sana una pa lang sinabi mo na sa akin. Wala ka namang maitutulong sa project na yun kaya bakit hindi ka nagreklamo? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin para nakausap ko siya? Pinilit ka ba niyang sumama? Ha? Hindi sumagot si Zarina. Alam niyang hindi maganda ang relasyon ni Tyrone at Owen, natatakot siyang mag-away pa ang mga ito nang dahil sa kanya. Ang sabi niya kasi ika-cancel niya ang partnership kapag hindi ako I will talk to him. Wala siyang karapatan na bantaan o takutin ka dahil sumama ka man sa project o hindi, itutuloy pa rin yun. I will kill that bastard. Tyrone, saan ka pupunta? Tandang padamdam panipik. Sigaw ni Zarina nang biglang umalis si Tyrone. Gusto niyang bumaba sa kama pero napahawak siya sa ulo niya nang pumintig yun at makaramdam na naman siya ng hilo. Siguradong pupuntahan ni Tyrone si Owen at kapag nagkataon, gulo ang mangyayari sa kanilang dalawa. Galit na pumunta si Tyrone sa kumpanya ng mga Jimenez para puntahan si Owen. Alam niyang ginagamit ni Owen si Zarina para galitin siya. Akala niya ay makakaiwas siya kay Owen dahil wala ito sa kumpanya nila, hindi sila magkikita araw-araw pero hindi niya akalain na si Zarina naman ang ginugulo nito. Tyrone, ani ni Natalie nang makita niya si Tyrone. Hindi pumasok si Zarina kaya kung hinahanap mo siya wala siya rito. Wika ni Natalie, matatalim naman ang mga mata ni Tyrone na tumingin kay Natalie kaya bahagya pang napaatras si Natalie sa takot na masaktan siya ni Tyrone. Nasaan si Owen? Nasaan ang gagong yun? Nanggagalaiting sigaw ni Tyrone. Nablangko pa ng ilang segundo si Natalie bago siya sumagot. Nandun siya sa office ko, bakit ba? Ano bang kailangan mo at galit na galit ka sa kanya? Sumakay na si Tyrone sa elevator, sumama naman si Natalie dahil baka magkagulo sa loob ng office niya. Pwede bang huminahon ka? Huwag kayong mag-aaway sa loob ng office ko, pakiusap. Ani pa ni Natalie pero tila ba walang pinapakinggan si Tyrone. Nasaan ang office mo? Tanong ni Tyrone, itinuro naman ni Natalie kung nasaan ang office niya. Mabilis na tinungo ni Tyrone ang office ni Natalie, halos lakad-takbo rin ang ginagawa ni Natalie para lang makahabol kay Tyrone, don't fight at my office please. Pakiusap niya pero napasigaw na lang siya ng sip-in ni Tyrone ang pintuan. Napatayo rin sa gulat si Owen at nang makita niya si Tyrone ay kunot noo niya itong tiningnan. Anong problema mo? Pwede mo namang buksan ang pintuan gamit ang mga cam, hindi pa naman natatapos ang sasabihin ni Owen nang lumipad na sa mukha niya ang matigas na kamao ni Tyrone. The fuck? What the hell is wrong with you? Galit na angle ni Owen. Hindi naman nakontento si Tyrone sa isang suntok lang kaya muli niyang sinuntok si Owen. Hindi rin nagpatalo si Owen at sinuntok si Tyrone.
Galit na kwenelyuhan ni Tyrone si Owen at nang mawalan ng balanse si Owen dahilan para mapahiga ito sa sahig ay pumaibabaw sa kanya si Tyrone. Stop it! Tatawag na ako ng guard kapag hindi pa kayo tumigil. Sigaw ni Natalie sa kanilang dalawa pero wala silang naririnig. Gusto sanang bugbugin ni Tyrone si Owen pero pilit niyang kinalma ang sarili niya dahil baka mapatay niya ang pinsan niya. Kung galit ka sa akin huwag mo nang idamay si Zarina. May trabaho siya rito kaya bakit mo siya pinilit na sumama sa project niyo ha? Tandang padamdam. Wala siyang alam sa engineering at talagang binyantaan mo pa siyang i-cancel mo ang partnership ng kumpanya ni Lolo sa kumpanya nila. You bastard! Gigil na saad ni Tyrone. Nananatili siya sa ibabaw ni Owen habang nakaamba ang isa niyang kamao. Hindi ko sinasadyang maiwan siya ng mag-isa sa site and she's okay naman nang dumating tayo. Nakita mo naman siguro na wala akong ginawa sa kanya bago siya nawala ng malay at bumagsak sa putik. Zarina has a trauma with a big trucks pero nang dahil sa'yo, dahil sa katangahan mo at kagustuhan na inisin o galitin ako, ang alaalang pilit na kinakalimutan ni Zarina ay muli niyang naalala. Hindi mo alam ang pinagdadaanan niya, hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanya sa tuwing naaalala niya ang alaalang pilit niyang kinakalimutan. Sa susunod na isasama mo na naman si Zarina sa site, ipapabangga talaga kita sa dump truck, pagbabanta ni Tyrone. Natahimik naman si Owen, hindi niya alam ang tungkol sa trauma ni Zarina at wala siyang balak paglaruan si Zarina gamit ang trauma nito. Nakikinig lang naman si Natalie, ngayon niya lang din nalaman ang tungkol sa trauma ni Zarina. Alam niyang nabangga ang sinasakyan ni Zarina at ang ina nito noon pero hindi niya alam na nagbigay pala ito ng trauma kay Zarina. Umalis na si Tyrone sa ibabaw ni Owen, kinakalma pa rin ang sarili niya dahil baka masuntok niya na naman ang pinsan niya. Inayos ni Owen ang kwelyo niyang nagulo at pinagpag ang damit niya. I didn't know about that. Kung alam ko lang na hindi pala siya kasama ni Natalie, hindi ko siya iiwan doon. Yes, I admit it, I'm mad at you and you're so annoying pero hindi naman ako magtatago sa palda ng babae. How is she now? Is she okay? Tanong niya pero hindi siya sinagot ni Tyrone. Hinarap ni Tyrone si Natalie kaya bahagyang napaatras si Natalie. Kung sinadya mo mang iwan ang kapatid mo sa lugar na yun, sana masaya ka sa ginawa mo pero sa susunod na uulitin mo ito, ikaw ang itatapon at iiwan ko at sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik. Pagbabante niya kay Natalie, napalunok naman si Natalie. Nang lumabas na si Tyrone ay nakasunod ang paningin ni Natalie. Hindi maiwasang hindi mainggit ni Natalie dahil sa pag-aalalang ipinapakita ni Tyrone para kay Zarina. Kung sana lang siya ang naging bride, siya sana ang nakakaranas ng pag-aalala ni Tyrone. Sinadya mo ba talaga siyang iwan, Natalie? May alam ka sa trauma ni Zarina kaya ba iniwan mo siya doon? Saad naman ni Owen sa kanya. Umiling naman si Natalie dahil totoo namang wala siyang alam sa trauma ni Zarina. Oo, magkapatid kami, kailangan ba alam ko ang lahat sa kanya? Hindi ko alam ang tungkol sa trauma niya. I swear, sagot niya. Iniwan na rin siya ni Owen sa office niya. Idinadaan ba ni Zarina sa pagpapaawa para makuha ang dalawang fuentes? Naiinis na namang saad ni Natalie. Nang makabalik naman si Tyrone sa sasakyan niya ay mariin niyang ipinikit ang mga mata niya. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil paulit-ulit na napapanaginipan ni Zarina ang kanyang ina. Gustong sumigaw ni Zarina pero puro ungol lang ang lumalabas sa bibig niya at matindi rin ang pag-iyak niya. Paulit-ulit siyang ginigising ni Tyrone pero hindi nagigising si Zarina pero kumakalma naman ito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tyrone. Kinalma na muna niya ang sarili niya bago siya muling nag-drive pa uwi. Wala naman siyang special na nararamdaman kay Zarina pero naaawa siya rito dahil alam niyang walang pakialam ang pamilya ni Zarina sa kanya. Wala itong ibang masasandalan. Hindi lubos maisip ni Tyrone na maraming taon na nagtiis si Zarina sa pamilya niya. Nang makauwi siya ay naghihintay naman si Zarina sa kanya. Saan ka galing? Tanong kaagad ni Zarina sa kanya. Blankong tiningnan ni Tyrone si Zarina. Naiinis lang siya dahil ayaw niyang may ibang ginagamit si Owen para lang asarin siya. Nag-aalala siya dahil baka may mangyari kay Zarina nang dahil sa kanya. Alam ni Tyrone na hindi naman guguluhin ni Owen si Zarina kung hindi niya ito asawa. Nagpahangin lang ako, pagdadahilan niya pero tila ba ayaw marniwala ni Zarina. May ginawa ka ba kay Owen?
Inis na tiningnan ni Tyrone si Zarina. Nag-aalala ka sa couple na yun. It's not like that. Sa'yo ako nag-aalala dahil baka makulong ka kapag napatay mo siya. Anas niya, napaiwas naman ng tingin si Tyrone. Hindi niya alam kung bakit tila tumalon ang puso niya. Dahil ba sa gulat o sa tuwa? Are you okay now? Mainit ka pa ba? Pag-iiba na lang ni Tyrone ang usapan dahil tila ba na-awkward siya sa sinabi ni Zarina. Medyo okay na ako, thank you for taking care of me. Tumango na lang si Tyrone saka ito nagpaalam na sa labas na muna siya. Malamig naman sa kwarto ni Zarina pero tila ba biglang uminit ang pakiramdam ni Tyrone. Nakatitig naman si Zarina sa pintuan kung saan lumabas si Tyrone. Hindi niya alam kung paano niya mapapasalamatan si Tyrone sa mga kabutihan nito sa kanya. Sana lang ay makahanap na rin si Tyrone ng makakapagpasaya sa kanya. Napabuntong hininga si Zarina nang biglang sumikip ang dibdib niya na tila ba nasasaktan kapag naisip niyang darating ang panahon na magmamahal ng ibang babae si Tyrone. Hilaw na natawa si Zarina sa sarili niyang iniisip. Ano bang pakialam ko kung makakahanap na siya ng babaeng mamahalin siya? This is just contract marriage and no feelings involved. Aniya sa sarili niya at napapailing na lang. Napapaisip din siya kung sino ang kasama ni Tyrone na nagpunta sa site dahil hindi naman alam ni Tyrone kung saan sila nagpunta. Sa mga araw na hindi nakapasok si Zarina ay hindi rin pumasok si Tyrone dahil si Tyrone ang nag-aalaga at nag-aasikaso kay Zarina. Okay na rin ang pakiramdam ni Zarina pero in-advise sa kanya na mas mabuti na magpahinga ba muna siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Melanie. Maaga pa lamang ay bumisita na siya sa bahay ng anak niya. Okay na po, Mrs. Fuentes. Sagot naman ni Zarina na ikinatango ni Melanie. Nang bumaba ng hagdan si Tyrone ay nakatingin naman sa kanya ang dalawa. Habang naglalakad si Tyrone ay inaayos niya ang necktie niya. Kayo na muna ang bahala at magbantay kay Zarina, Mom. Make sure na maiinom niya sa tamang oras ang mga gamot niya. Habilin ni Tyrone. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Zarina. Nandito ba ang biyenan niya para bantayan siya? Bakit ako babantayin? Kaya ko naman na ang sarili ko, nakakapaglakad din naman ako at nakakakilos. Bakit pinapunta mo pa rito ang mommy mo? She's busy too. Angle ni Zarina. Nahihiya siya na babantayan pa siya, hindi naman siya bata. Just listen to me, gusto mo akong pumasok sa kumpanya kaya pinapunta ko rito si mommy. Paano kung magwala ka habang wala kang kasama rito? What? Nasa matino naman akong pag-iisip kaya bakit ako magwawala? Just stay here, Mom, okay. Call me if something happens. Papasok na ako. Bilang ni Tyrone sa kanyang ina. Napaawang na lang ang labi ni Zarina. Hindi siya makapaniwalang inihabilin siya na para bang isa siyang bata. Mrs. Fuentes, I'm perfectly fine. Hindi niyo naman ako kailangang bantayan. Nakakahiya naman kung maaabala ko pa kayo. Nahihiyang saad ni Zarina. Natawa naman si Melanie, unti-unting gumagaan ang pakiramdam ni Melanie sa daughter-in-law niya. It's okay, wala ka namang gagawin ngayon di ba and you said na you're perfectly fine. Nalaman ko kasing nag-enroll ka sa isang cooking class. Gusto mo bang turuan din kita? Gulat na sagot ni Zarina. Alam niyang una pa lang ay hindi siya gusto ni Melanie para kay Tyrone pero bakit parang nagbago yata ang ihip ng hangin. Bahagya na lang natawa si Melanie dahil alam niyang nagtataka si Zarina sa kabaitan niya ngayon. Tumayo naman na si Melanie sa kanya binitbit ang mga plastik na daladala niya. Tuturuan kitang magluto, kawawa naman ang anak ko kung hindi ka marunong. Pagod na rin siya sa trabaho sa maghapon tapos siya pa rin ba ang magluluto ng pagkain yung dalawa? Hindi naman ako makakapayag na gagawin mo siyang chef mo. Ani ni Melanie habang naglalakad siya papuntang kusina. Nakasunod naman si Zarina sa kanya. Inilabas na ni Melanie ang mga karne at gulay na pinamalengke niya madaling araw pa lang. Hindi niyo naman po kailangang gawin to, Mrs. Fuentes. Nag-enroll naman ako sa isang cooking class at papasukan ko naman po yun every Saturday. At isa pa, hinarap ni Melanie si Zarina. Simula ngayon huwag mo na akong tatawaging Mrs. Fuentes. You can call me mommy now dahil asawa ka naman ng anak ko. I can't be a perfect mother pero susubukan ko basta hindi mo pa iinitin ang ulo ko. Masama ako magalit, natawa na lang si Zarina,
Nakagat niya ang pang-ibaba niyang labi dahil tila ba kinilig siya sa sinabi ng mother-in-law niya. Namiss niya tuloy ang magkaroon ng ina. O siya, hugasan mo na ang mga gulay at hiwain. Ituturo ko ang mga dapat mong gawin, mauupo lang ako dito, papanoorin ko ang mga kilos mo. Tumanggo naman si Zarina at sinimulan ng ihanda ang mga gagamitin niya. Nahihiya pa siya at para bang nape-pressure siya dahil may nanonood sa kanya pero nawala rin ang hiyang nararamdaman niya dahil kalmado naman siyang tinuturuan ni Melanie. Lahat ng sinasabi ni Melanie ay sinusunod niya, nag-e-enjoy na rin siya dahil pakiramdam niya nagkaroon ulit siya ng ina. Sa pagtitimpla naman dapat kaunti lang muna ang ilagay mo sa mga seasoning para kapag kulang pwede mong dagdagan. Tumanggo naman si Zarina. Ouch! Are you okay? Mag-ingat ka naman. Napatayo pa si Melanie sa kinauupuan niya nang mabitiwan ni Zarina ang hawak nitong sandok. I'm fine po, napaso lang ako sa gilid ng kaserola. Sagot niya at ngumiti kay Melanie. Tiningnan naman ni Melanie ang paso ni Zarina at mabilis itong namula kaya nanguha siya ng ointment para ilagay doon. Mag-iingat ka sa susunod, hindi pwedeng sa tuwing magluluto ka ay mapapaso ka. Mahinahon na panenermo ni Melanie. Tumanggo at ngumiti naman si Zarina. Hindi niya akalain na mas ituturing pa siyang pamilya ng mga Fuentes kesa sa sarili niyang pamilya. Ngayon niya na lang ulit ito naranasan, ang mapalibutan siya ng mga taong nag-aalala para sa kanya. Thank you po, Mommy. Nahihiya pa niyang saad. Tumanggo lang naman si Melanie. Pumasok na si Zarina sa kumpanya. Dumiretso na siya sa production room, makakapag-focus na siya sa pagde-design ng mga gowns at habang ginagawa niya yun palihim niya nang iimbestigahan ang stepmom niya. Kailangan niyang maghanap ng magiging butas nito para mapaalis niya ito sa pwesto. Pagpasok ni Zarina sa production room ay ibinaba niya na kaagad ang bag niya para masimulan na niya ang trabaho niya. Kunot-noo niyang tiningnan si Owen na nakasandal sa lamesa habang nakabulsa ang mga kamay niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa kanya kinuha ang mga materyales na kailangan niya. Kumusta na pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Ano bang pakialam mo? Wala naman na sigurong dahilan para mag-usap pa tayo. Nasabi na sa akin na hindi na ako kasama sa project. Maling kwarto yata ang napuntahan mo. Pagsusungit ni Zarina. Hindi niya natatapos ang mga trabaho niya dahil sa panggugulo ni Owen. I just want to say sorry, gusto ko na ring malaman personally kung okay ka na ba. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may trauma ka pala sa mga malalaking truck? Hindi na sana kita isinama sa site. Hilaw namang natawa si Zarina. Nakafocus na siya sa paglalagay ng beading sa gown pero sinagot pa rin niya si Owen nang hindi ito tinitiningnan. For what? Para ba mas paglaruan mo pa ako? Kapag ba sinabi ko, may magbabago ba? Matabang niyang saad. Napabuntong hininga naman si Owen. What happened to you? Bakit ganun na lang ang takot mo sa mga truck at sa malakas na ulan? Bakit interesado ka pang malaman? Trabaho mo na ba ngayon ang alamin ang personal kong buhay? Naiinis si Owen sa pagiging sarkastiko ni Zarina pero nangingibabaw ang nararamdaman niyang guilty ngayon dahil sa pag-iwan nito rito. Hindi ko alam na naiwan ka sa site. Anas niya na ikinatawa naman ni Zarina. Nanatiling nakatuon ang atensyon ni Zarina sa ginagawa niya. Hindi mo alam. Umalis kayo nang hindi niyo sinisigurado kung kompleto na ba kayo tapos hindi mo alam. Nilingan na ni Zarina si Owen. It depends on you kung paniniwalaan mo ako o hindi. Binalikan kita pero hindi ko alam na takot ka pala sa malalaking truck at sa ilaw nito. Ako ang nagbukas ng ilaw ng dump truck para sana makita ka namin kaagad pero nawalan ka na ng malay. Tumayo na si Owen sa kanya kinuha ang isang chocolate na nasa bulsa niya at inilagay yun sa kamay ni Zarina. Peace offering, anas niya saka ito umalis. Tiningnan lang naman ni Zarina ang chocolate na nasa kamay niya. Inilagay niya na lang ito sa lamesa at pinagpatuloy na lang ang ginagawa niya. Dapat ay tapos niya na ito bukas pero dahil hindi siya nakapasok ng ilang araw, hindi niya ito magagawang tapusin hanggang bukas. Nang mapadaan si Gary sa production room ay nakita niya si Zarina na nakafocus ang atensyon sa ginagawa niya. Napataas na lang ang kilay niya dahil kahit hindi pa tapos ang ginagawa ni Zarina ay makikita mo na ang ganda nito at ang kalidad ng mga materyales na ginamit. Well, I like it. Ani ni Gary, hindi niya namalayan na naisatinig niya pala ang dapat ay nasa isip niya lang kaya napalingon si Zarina sa kanya. Miss Carey, wika niya rito.
Napatikhim naman si Gary sa kanya, tinalikuran si Zarina. Hindi alam ni Zarina kung galit ba ito sa kanya, pero sigurado naman siyang bibigyan pa siya ng ilang araw para tapusin ang disenyo niya. Samantala naman, katatapos lang ulit ng meeting ni Tyrone. Siya ang nag-present sa harap at alam niyang hindi naging perpekto ang presentation niya sa mga client dahil maraming tanong ang mga ito. Kahit na nasagot niya ang mga tanong, siguradong hindi pa rin kontento doon ang lolo niya, kaya handa na siyang mapag-alitan kapag nakaalis na ang mga kliyente nila. Nanatiling nakatayo si Tyrone sa gilid ng white screen at bahagyang nakayuko. Pinapanood ang isa-isang paglabas ng mga kasama nila sa meeting. Naiwan din si Chairman Fuentes sa loob ng conference room. "I'm sorry, Chairman. I did my best pero hindi pa rin naging sapat." Mahinang saad ni Tyrone habang nakayuko. Napalunok siya saka siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ramdam niya ang mariing pagtitig ni Chairman sa kanya. "You did well, sa susunod ay pagbutihin mo pa," mixing saad ni Chairman saka siya tumayo at akma na sanang aalis nang tingnan siya ni Tyrone. "Hindi po ba kayo magagalit?" Nagtataka niyang tanong. Muli siyang hinarap ni Chairman at lakas loob niyang sinalubong ang mga mata nito. "Gusto mo bang pag-alitan kita sa bawat pagkakamali mo? Gusto kong magalit dahil hindi ko alam kung bakit nagkakamali ka pa rin, but your wife is right. Paano ka makakapag-focus na itama ang mga mali mo kung ang iniisip mo na ay ang galit ko? Malapit na ang birthday ko, siguraduhin mong makakapunta kayo ng asawa mo." Sagot ni Chairman sa kanya saka ito tuluyang lumabas ng conference room. Napakunot naman ng noo si Tyrone. Anong nasabi ni Zarina sa lolo niya para bigla itong magbago? 5 taon na rin siyang hindi pumupunta sa birthday ng Chairman dahil hindi naman siya nito iniimbitahan. Naipilig na lang ni Tyrone ang ulo niya. Napapaisip siya kung anong sinabi ni Zarina kay Chairman nang mag-usap ang mga ito. Tipid na lang na napangiti si Tyrone. Ang lakas ng loob ni Zarina na kausapin ang Chairman at pangaralan ito. Lumabas na rin ng conference room si Tyrone at babalik na sana siya sa office niya nang makasalubong niya si Mateo. "Mr. Jimenez, do you need something?" Tanong niya dahil tila may hinahanap ito. "Nandito ba si Chairman Fuentes? I need to talk to him." "Nandun siya sa office niya," sagot ni Tyrone. Tumanggaw naman si Mateo at akma na sanang aalis nang magsalita si Tyrone. "May oras ba kayo mamaya? Aayain ko sana si Zarina na pumunta sa inyo. May kailangan lang akong sabihin sa'yo. Pwede ba kitang makausap mamaya?" Seryosong saad ni Tyrone. Tiningnan naman siya ni Mateo. Marami sana siyang gagawin pero ipagpapaliban na muna niya ang mga ito dahil ngayon lang bibisita ang anak niya simula nang ikasal ito. "Sure, dun na rin kayo mag-dinner. Hihintayin ko kayo," sagot ni Mateo. Matapos noon ay nauna nang umalis si Tyrone at bumalik na siya sa office niya. Pinilit niyang tapusin ang mga dapat niyang tapusin para hindi niya na ito iuuwi sa bahay nila at para makapunta rin sila sa bahay ng pamilya ni Zarina. Lumipas ang maghapon, maaga pa lamang ay umalis na si Tyrone sa kumpanya nila at pinuntahan na kaagad si Zarina. Naghintay siya sa lobby, nakaupo sa sofa habang hinihintay ang pagbaba ni Zarina. Napapatingin naman sa kanya ang mga empleyado at nagbubulungan ang mga ito habang nagtatawanan dahil sa kilig. Ang popogi talaga ng mga Fuentes. Sino kayang hinihintay niya rito? Bulungan pa ng mga kababaihan. Ang swerte naman kung nandito ang girlfriend niya. Fuentes na yan, isa sa mga tagapagmana ng Fuentes Corporation. Patuloy na bulungan ng mga ito. Wala namang pakialam si Tyrone sa kanila dahil nakatuon ang paningin niya sa elevator dahil alam niyang dun lalabas si Zarina. Lumipas ang ilang minuto ay lumabas na si Zarina at nagmamadali pa itong makalapit kay Tyrone. "Ang aga mo yatang umuwi ngayon," ani ni Zarina nang makalapit na siya. Si Ma'am Zarina ang pinuntahan niya rito. Bulungan pa ng mga babae. Napatingin si Zarina sa kanila pero mabilis na umiwas ng tingin ang mga ito kaya hindi na lang pinansin ni Zarina. "Maaga akong natapos sa mga trabaho ko. Didiretso na ba tayo sa bahay niyo o uuwi muna tayo? Nakausap mo talaga si Daddy? Pumayag ba siyang doon tayo magdi-dinner?" Tanong ni Zarina saka sila naglakad palabas ng kumpanya at sumakay na sa sasakyan. "Yeah, he's in the company lately. Sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang makausap." Napatingin si Zarina kay Tyrone. Nagtataka kung ano bang gustong sabihin ni Tyrone sa kanyang ama. "Is it about the business? Anong sasabihin mo sa kanya?"
Kuryoso niyang tanong. Gusto mong makuha ang mga anak mo diba? Kakausapin ko siyang ibigay na sayo ang mga anak mo para makasama mo na rin sila. Biglang gumapang ang pinaghalong excitement at kaba sa dibdib ni Zarina. She really wants to meet her twins again dahil 2 taon niya na itong hindi mga nakikita. Pansin ni Tyrone na biglang natahimik si Zarina. Are you okay? This is what you want, right? Ang sabi mo ay ginagamit ng stepmom mo sayo ang mga anak mo para makontrol at mapasunod ka. Hanggat hawak niya ang mga anak mo at kahit na wala ka na sa poder nila, pwede ka pa rin niyang hawakan sa leeg. Ani pa ni Tyrone. Alam yun ni Zarina pero siguradong hindi kaagad papayag ang stepmom niya na ibigay sa kanya ang mga bata. Okay, let's try to talk to them pero paano kung hindi sila pumayag? Kinakabahan niyang saad. Ikaw ang legal guardian ng mga bata, ikaw ang ina nila kaya wala silang karapatan na ilayo sa'yo ang mga anak mo. Babawiin natin sila, okay? Okay lang ba talaga sa'yo to? Kapag nakuha natin ang mga anak ko, okay lang ba sa'yo na tumira sila sa bahay natin ngayon? Nilingan ni Tyrone si Zarina at parabang nahihiya itong isama ang mga anak niya sa bahay nila ngayon. Of course, wala naman akong problema sa bagay na yon. Sagot ni Tyrone na ikinangiti ni Zarina. Nang makauwi silang dalawa sa bahay nila ay pareho silang nag-shower muna. Hindi mawala ang matamis ng ngiti sa labi ni Zarina habang naliligo siya. Excited na siyang makita at makasama ang mga anak niya. Sana lang ay makuha niya na ang mga ito. Sana lang talaga ay matulungan siya ni Tyrone. Nang matapos siyang magbihis ay lumabas na siya ng kwarto niya. Naghihintay naman sa kanya si Tyrone sa sofa. Are you ready? Tanong ni Tyrone nang makalapit na si Zarina sa kanya. Nakangiti namang tumanggo si Zarina. Lumabas na sila ng bahay at sumakay ng sasakyan sa kanila tinungo ang daan papunta sa bahay ni Zarina. Nilingan ni Zarina si Tyrone na nakafocus naman ang paningin sa daan. Okay lang ba talaga sa kanya na makasama nila ang mga anak ni Zarina? Kapag nalaman ng ibang tao ang tungkol sa mga anak ni Zarina, siguradong madadami sa panghuhusga si Tyrone. Natatakot siyang baka madamay niya ang mga Fuentes. Ayaw niya namang siya ang magiging dahilan para mapahiya ang pamilyang unti-unting tumatanggap sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Zarina. Nahihiya man siya pero gusto niya na talagang makuha ang mga anak niya at makasama ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na silang dalawa sa bahay ng mga Jimenez. Pinagbuksan naman sila ng gate ng security guard nang makita nito si Zarina. Nang makababa sila sa sasakyan ay sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Hinawakan pa ni Tyrone ang kamay ni Zarina. Pakiramdam ni Zarina ay may kuryenteng dumalay sa kamay niya nang hawakan ito ni Tyrone. Hindi niya nalang pinansin dahil baka mawala na naman siya sa focus. Dad, nandito na ang mga bisita mo. Mataray na wika ni Natalie nang makita niya si Zarina. Lumabas naman mula sa kusina si Mateo. Napapairap naman si Natalie dahil talagang pinagluto pa ng kanyang ama si Zarina. Maupo muna kayo, magbibihis lang ako. Wika ni Mateo saka ito pumasok sa isang kwarto. Naupo naman si Zarina at Tyrone sa sofa. Tahimik lang naman si Natalie habang nakatuon ang atensyon sa TV. Pinalakasan pa nito ang volume na halos marinig na sa buong bahay ang pinapanood niya. Natalie, it's too loud. Wika naman ni Natalia pero tila walang naririnig si Natalie. Hindi niya pinahinaan ang volume ng TV nila. Nang makapagbihis si Mateo ay bumaba na rin siya kaagad. Patayin mo na ang TV, Natalie at kakain na tayo. Sumunod na kayo sa kusina. Ani ni Mateo. Tumayo naman na si Tyrone at Zarina habang napapairap si Natalie. Ayaw niya sanang sumabay sa dinner ng mga ito pero wala siyang magawa kaya matapos niyang patayin ang TV ay sumunod na rin siya sa kusina. Mabuti naman at naisipan mong bumisita pa rito. Ang akala ko kasi ay isinusumpa mo na ang bahay na to. Ani ni Natalia. Natalia, enough. She's my daughter and they can visit here whenever they want. Pag-aawat ni Mateo sa asawa niya. Ngayon na lang ulit sila na kumplito kaya ayaw niyang masira ang dinner nila. Una nilang pinag-usapan ang tungkol sa business. Tahimik lang naman si Zarina at Natalie. Nakamasid si Zarina sa kanyang ama, pansin niya ang biglang pagbaba ng timbang nito. Halos 3 linggo pa lang simula nang ikasal siya at maganda pa ang katawan ng kanyang ama pero bakit bigla itong pamayat?
Hindi niya na nagawang kamustahin ang kanyang ama dahil may kaunti siyang galit dito. Sa tuwing ikinukulong siya ng kanyang stepmom, walang ginagawa ang kanyang ama. Anyway, we came here to talk about Zarina's kids. Pwede niya naman na sigurong makuha ang mga ito. Pag-iiba ni Tyrone ng usapan. Uminom naman muna ng tubig si Natalia sa kanya kunot noong tiningnan si Tyrone. Bakit ba nangingialam si Tyrone sa buhay ng pamilya nila? Kukunin niyo ang mga bata. Hindi pwede. Diretsyong sagot ni Natalia. Bakit hindi pwede? Ako ang ina nila, 2 taon mo na silang itinago sa akin. Hayaan mo naman na akong makasama at makita sila. Saad ni Zarina. Hindi nga pwede eh. Pagmamatigas ni Natalia. Tiningnan ni Zarina ang kanyang ama, wala pa rin ba itong gagawin? Dad, ako ang ina ni Riley at Isabella. Gusto ko na ring makasama ang mga anak ko, ibigay niyo naman na sila sa akin. Dad, please, nakikiusap niya ng wika. Napahawak naman si Mateo sa ulo niya nang tila ba ay nakaramdam siya ng hilo. Dad, pumayag ako noon na kayo muna ang mag-aalaga sa mga anak ko dahil sa naging kalagayan ko. Inilayo niyo sa akin ang mga anak ko dahil baka masaktan ko sila pero okay naman na ako, kaya ko na silang alagaan. Please, Dad, dagdag pa niya. Natalia, hindi pa man nakakapagsalita si Mateo nang magsalita na kaagad si Natalia. Sinabi ko naman na hindi pwede. Hindi niya makukuha sa akin ang mga anak niya. At bakit hindi? Ikaw ba ang ina ng mga anak ni Zarina? Anong karapatan mo para ilayo sila kay Zarina? Pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo, Miss Natalia. Seryosong sabat ni Tyrone pero hilaw lang siyang tinawanan ni Natalia. Natalia, ibigay muna kay Zarina ang mga anak niya. She's perfectly fine now. Alam kong kaya niya nang alagaan ang mga bata. 2 years is enough, hayaan mo nang makasama niya na ang mga bata. Saad ni Mateo pero umiling pa rin si Natalia. Ayaw mong ibigay ang mga bata kay Zarina dahil ba gusto mo pa rin silang gamitin laban kay Zarina? Gusto mo pa ring hawakan sa leeg si Zarina at makontrol siya? Ani ni Tyrone. Tumaas lang naman ang kilay ni Natalia sa kanyang inisya ng mga ito. Hindi si Zarina ang guardian ng mga bata kundi ako kaya hindi niya makukuha sa akin ang kambal. Kung nakakalimutan ni Zarina ang kasulatan at kasunduan bago ko kinuha ang mga bata pues ipapaalala ko sa kanya na may nangyaring kasulatan at ako ang legal guardian ni Riley at Isabella. No, mabilis na pagtanggi ni Zarina. Kasunduan, kasulatan. Kung nagkaroon man ng ganun noon, void yun dahil wala naman ako sa matinong pag-iisip kung pumirma man ako pero kahit na wala ako sa tamang pag-iisip noon, hindi ko ibibigay sa'yo ang mga anak ko. Walang nangyaring kasunduan. Ani ni Zarina pero nginitian lang siya ni Natalia. Pues meron, legal ang nangyaring kasulatan. Kung ito lang ang ipinunta nyo rito, umalis na kayo. Ani ni Natalia saka siya tumayo. Dad, please do something. Sigaw ni Zarina sa kanyang ama na tahimik na. Dad! Sabay na sigaw ni Zarina at Natalie nang biglang matamba si Mateo sa kinauupuan niya. Nilapitan na ni Tyrone si Mateo at mabilis na tumawag ng makakasama niya para dalhin ito kaagad sa hospital. What is happening to him? Nag-aalalang tanong ni Zarina. Don't touch him. Kasalanan mo to, kapag may nangyari lang sa kanya ikaw ang sisisihin ko. Saad ni Natalia pero ang nangyayari kay Mateo ay dahil sa kagagawan ni Natalia. Unti-unting nasisira ang kalusugan ni Mateo dahil sa mga gamot na ipinapainom ni Natalia. Chapter 12. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na kasama mo pala sa trabaho si Owen? Hindi ka man lang tumawag o nag-text sa akin. 2 oras akong naghihintay sa labas ng kumpanya nyo. Sinabi ko naman sa iyo na susunduan kita pero bakit hindi ka man lang tumawag? Tandang padamdam. Paano kung may nangyari sa'yo sa lugar na yun? Paano kung hindi ka na namin nabutang buhay? Nag-iisip ka ba Zarina? Alam mo naman na wala kang mapagkakatiwalaan sa mga taong nasa paligid mo hindi ba? Tandang padamdam panipik. Galit na sigaw ni Tyrone. Napatulala na lang si Zarina habang inis na inis ang mukha ni Tyrone. Salubong na salubong ang mga kilay niya at namumula ang tungki ng ilong nito dahil sa galit. Dapat takot o inis ang nararamdaman niya pero pagkamangha at tuwa pa ang naramdaman niya. Ramdam niya ang concern ni Tyrone para sa kanya. Ang taong kauna-unahan niyang nakita niyang nag-alala sa kanya ng sobra. Masaya ka pa. Anong nginingiti-ngiti mo dyan?
Ani ni Tyrone, umiling naman si Zarina sa kapinigilan ang sarili na hindi mapangiti. Bakit ang pogi sa paningin niya si Tyrone lalo na kapag nagagalit ito? Nasisiraan na yata siya ng ulo. Hindi ako natutuwa sa ginawa mo. Anong ginagawa mo sa site na yun kasama si Owen? Patuloy ni Tyrone sa mga tanong niya. Kasama ako sa project na gagawin ng kumpanya niyo at ng kumpanya namin. Hilaw namang natawa si Tyrone. Ginagawa mo ba akong tanga? Oo, kasal lang tayo dahil sa business pero may alam pa rin ako sa pagkatao mo kahit kaunti. Anong alam mo sa engineering? Isinama ako ni Owen sa project, that jerk. Hindi na pinatapos ni Tyrone sa pagsasalita si Zarina. Sana una pa lang sinabi mo na sa akin. Wala ka namang maitutulong sa project na yun kaya bakit hindi ka nagreklamo? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin para nakausap ko siya? Pinilit ka ba niyang sumama? Ha? Hindi sumagot si Zarina. Alam niyang hindi maganda ang relasyon ni Tyrone at Owen, natatakot siyang mag-away pa ang mga ito nang dahil sa kanya. Ang sabi niya kasi ika-cancel niya ang partnership kapag hindi ako I will talk to him. Wala siyang karapatan na bantaan o takutin ka dahil sumama ka man sa project o hindi, itutuloy pa rin yun. I will kill that bastard. Tyrone, saan ka pupunta? Tandang padamdam panipik. Sigaw ni Zarina nang biglang umalis si Tyrone. Gusto niyang bumaba sa kama pero napahawak siya sa ulo niya nang pumintig yun at makaramdam na naman siya ng hilo. Siguradong pupuntahan ni Tyrone si Owen at kapag nagkataon, gulo ang mangyayari sa kanilang dalawa. Galit na pumunta si Tyrone sa kumpanya ng mga Jimenez para puntahan si Owen. Alam niyang ginagamit ni Owen si Zarina para galitin siya. Akala niya ay makakaiwas siya kay Owen dahil wala ito sa kumpanya nila, hindi sila magkikita araw-araw pero hindi niya akalain na si Zarina naman ang ginugulo nito. Tyrone, ani ni Natalie nang makita niya si Tyrone. Hindi pumasok si Zarina kaya kung hinahanap mo siya wala siya rito. Wika ni Natalie, matatalim naman ang mga mata ni Tyrone na tumingin kay Natalie kaya bahagya pang napaatras si Natalie sa takot na masaktan siya ni Tyrone. Nasaan si Owen? Nasaan ang gagong yun? Nang gagalaiting sigaw ni Tyrone. Nablangko pa ng ilang segundo si Natalie bago siya sumagot. Nandun siya sa office ko, bakit ba? Ano bang kailangan mo at galit na galit ka sa kanya? Sumakay na si Tyrone sa elevator, sumama naman si Natalie dahil baka magkagulo sa loob ng office niya. Pwede bang huminahon ka? Huwag kayong mag-aaway sa loob ng office ko pakiusap. Ani pa ni Natalie pero tila ba walang pinapakinggan si Tyrone. Nasaan ang office mo? Tanong ni Tyrone, itinuro naman ni Natalie kung nasaan ang office niya. Mabilis na tinungo ni Tyrone ang office ni Natalie, halos lakad-takbo rin ang ginagawa ni Natalie para lang makahabol kay Tyrone, don't fight at my office please. Pakiusap niya pero napasigaw na lang siya nang sipin ni Tyrone ang pintuan. Napatayo rin sa gulat si Owen at nang makita niya si Tyrone ay kunot noo niya itong tiningnan. Anong problema mo? Pwede mo namang buksan ang pintuan gamit ang mga cam, hindi pa naman natatapos ang sasabihin ni Owen nang lumipad na sa mukha niya ang matigas na kamao ni Tyrone. The fuck? What the hell is wrong with you? Galit na angle ni Owen. Hindi naman nakontento si Tyrone sa isang suntok,